Sa digmaan, hindi dapat sadyang pinupuntirya ng militar ang mga sibilyan, umaatake man o nagtatanggol, pero hindi iniintindi ng Rusya ang alinman sa mga makabagong patakaran ng digmaan. Ang tanging mahalaga dito, lalo na kay Vladimir Putin, ay ang magdulot ng pinakamaraming pinsala hanggat maaari laban sa Ukraine. Kahit sino o ano pa ang maging biktima ng pinsalang iyon. Pinatunayan ng Rusya ito nang gamitin ang isa sa pinakanakakatakot nitong ballistic missile sa mga sibilyan ng Ukraine. Ngunit gumanti ang Ukraine. Hindi gaya ng pag-atake ni Putin sa mga sibilyan, kundi mabilis at mabagsik na paghiganti na nagdulot ng kaguluhan sa ilang bahagi ng Rusya. Noong Enero 9 iniulat ng British Broadcasting Corporation at iba pang pahayagan ang missile strike ng Rusya laban sa Ukraine at mga mamamayan nito. Sa kasamaang palad, hindi na bago ang balitang iyan. Mukhang kasing dami ng utos ni Putin na atakihin ang mga lungsod ng Ukraine tulad ng sa mga pasilidad militar. Ano ang balita? Nakakatakot, ginamit ng Russia ang Oreshnik ballistic missile bilang bahagi ng malawakang pag-atake kagabi, na siyang pangalawang beses pa lang na ginamit ang missile na ito sa Ukraine. At posibleng unang beses na ginamit ito na may tahasang layunin na patayin ang mga tinamaan nito. Ang Oreshnik ang huling missile na gustong ipatama ni Putin sa Ukraine. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, sa pag-atake ng Russia, tinukoy nilang intermediate range ballistic missile ang Oreshnik at ang ibig sabihin ng pangalan nito sa Ruso ay Hazel 3. Ngunit sa halip na magdala ng buhay, ang Oreshnik ay nagdudulot ng malawakang kamatayan. Pinangalanan ang missile batay sa paraan ng paglabas ng warhead na parang mga guhit ng liwanag, nakahawig ng nabanggit na puno. Hindi mag-aalala ang Ukraine tungkol sa ganitong klaseng simbolismo. Ang mas pinoproblema ng Ukraine ay ito. Ang Oreshnik ay bahagi ng hypersonic missile arsenal ng Russia na halos hindi kayang pigilan ng mga modernong air defense system, maliban siguro sa Patriot. Pinaniniwala ang kayang umabot ng Oreshnik sa bilis na Mach 5. At ayon sa Cable News Network, maaari itong umabot ng 13,000 kilometro o 8,000 milya kada oras. Ibig sabihin, ang bilis ng missile ay lampas Mach 10 doble sa kailangan para tawaging hypersonic at posibleng mahigit 10 beses sa bilis ng tunog. Bukod sa bilis, malayo rin ang abot ng Oreshnik. Ayon sa Cable News Network, ilang beses nang ginamit ng Russia ang missile na may abot na 900, 65 hanggang 1,600, 9 kilometro o 600 hanggang 1,000 milya. Binanggit din ng ulat na ayon sa mga opisyal ng depensa ng United States, posibleng mas mahaba pa sa 4,800 kilometro o 3,000 milya ang totoong abot ng missile. Wala pang opisyal na kumpirmasyon tungkol sa tantiyang ito. Kung sakaling ito ay totoo, kayang gamitin ng Rusya ang Oreshnik para targetin ang buong Ukraine at malaking bahagi ng Europa. Kaya ang makapangyarihan at nuclear-capable na missile na ito ay malinaw na banta hindi lang sa digmaan sa Ukraine. Mas nakakatakot pa sa missile ang kakayahan nitong magbagsak ng maraming warhead sa isang target. Sabi ng Cable News Network, maaaring magdala ang Oreshnik ng hanggang 6 na multiple, independently targetable re-entry vehicles or multiple, independently targetable re-entry vehicles S at bawat isa sa mga multiple, independently targetable re-entry vehicles na ito ay maaaring magdala ng 4 hanggang 6 mga pampasabog mismo. Kung totoo ang pinakamataas na bilang, kaya ng Oreshnik magbagsak ng 3-6 na warhead sa iba't ibang o iisang target. Masama na yun. Pero kung ang mga misil ay may karaniwang pampasabog, galing ito sa mga misil na kasing bilis at kakayahan ng banta ng nuklear. Ayon sa Cable News Network, mukhang posible talagang lagyan ng Rusya ng nuclear warhead ang misil kung gugustuhin nila. Sinasabi namin sa inyo ang lahat ng ito upang ipakita sa inyo ang nakakatakot na potensyal na dala ng Oreshnik. Dahil dito, masasabi ng iba na masuwerte pa rin ang Ukraine dahil kakaunti lang ang namatay sa pag-atake noong Enero 9. Nakakalungkot, may mga nasawi, kabilang ang 4 na namatay at 25 nasugatan sa Kyiv. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation, kabilang sa mga nasawi ay isang paramedic na tumutulong sa lugar ng nasirang apartment building. Kalaunan, iniulat ng Ukraine na ang pag-atake ng Russia sa Kyiv ay isang double tap na tama.
Hindi pa malinaw kung anong mga sandata ang ginamit ng Russia sa pag-atake sa kabisera ng Ukraine. Tungkol naman kay Oreknik, iniulat ng Al Jazeera na sinasabi ng Russia na tinamaan nito ang lungsod ng Lviv gamit ang kanilang hypersonic missile. Ang lungsod na iyon ay mga 500 at 50 kilometro o humigit kumulang 340 milya ang layo mula sa Kiev. Nakababahala mula sa pananaw ng Europa. Ang Lviv ay nasa 70 kilometro lamang o mga 45 milya ang layo mula sa hangganan na pinaghahatian ng Ukraine at Poland. Maaaring gusto ni Putin magpahayag sa mga kaaway niya sa Europa. Ngayong gabi sa Lviv, bukas baka Poland na bumabalik sa Ukraine. Nangyari ang mga nabanggit na pagkamatay sa gabi kung kailan mas maraming missile ang ipinadala ng Russia sa Ukraine. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky, nagpakawala ang Russia ng 13 ballistic missile sa Ukraine magdamag. Tinarget ang enerhiya at sibilyang infrastruktura. Nagpakawala ang Russia ng 22 cruise missile at 200 at 42 drone sa malaking pagsalakay magdamag na natabunan ng pag-deploy ng Oreshnik para sa pangalawang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan. Ipinagmamalaki ng Russia na ang pag-ataking ito ay tungkol sa paghihiganti. Noong Disyembre, inakusahan ng Russia ang Ukraine ng long-range drone attack sa isa sa tirahan ni Putin. Particular, ang Foreign Minister ng Russia na si Sergey Lavrov ay nag-angkin na inilunsad ng Ukraine ang isang pag-atake gamit ang 71 unmanned aerial vehicles o UAVs sa state residence ni Putin sa rehiyon ng Novgorod. Agad itong itinanggi ni Zelensky at iginiit na ginagawa lang ito ng Russia upang hadlangan ang negosasyon para sa kapayapaan. Ayon sa ulat ng British Broadcasting Corporation, sinabi ng Russia na rerepasuhin nila ang posisyon sa negosasyon matapos ang umano'y drone attack ng Ukraine. Totoo bang inatake ng Ukraine ang mga residente ni Putin o gawa-gawa lang ito ng Russia? Maaring di na natin malaman ang sagot sa mga tanong na ito. Malinaw mula sa maraming pag-atake ng Russia laban sa Ukraine mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop na hindi naman kailangan ng bansa ng anumang dahilan para tamaan ng Ukraine gamit ang mga missile at drone. Gayunpaman, sinabi ng Russia na paghihiganti ang nasa isip nila. Pero tila hindi naniniwala ang mga tinamaan ng paghihiganti at ang mga nakakita sa ginawa ng Russia sa Ukraine kahit isang salita. Nag-post sa X. Pagkatapos ng atake ng Russia sa Oreshnik, sinabi ng pangalawang pangulo ng European Commission, Kaja Kallas, na walang naniniwala sa mga palusot ng Russia sa Europa. Ayaw ng Russia ng kapayapaan. Ang sagot ng Russia sa diplomasya ay mas maraming missile at pagkawasak. Ang nakamamatay na pattern ng paulit-ulit na malalaking pag-atake ng Russia ay mauulit at mauulit hanggang matulungan natin ang Ukraine na putulin ito, isinulat ni Kaja Kallas sa X bago pa niyang idagdag. Ang paggamit ng Russia ng Oreshnik missile ay nagpapakita ng paglalaban sa Ukraine at babala sa Europa at Estados Unidos. Kaayon ng sinabi ni Andrei Sabia, Foreign Minister ng Ukraine, ang komento ni Kallas, ang ganitong pag-atake malapit sa hangganan ng European Union at NATO ay seryosong banta sa seguridad ng Europa at pagsubok sa transatlantic na komunidad. Sabi pa ni Saber, gawa-gawa lang ng presidente ng Russia ang sagot niya tungkol sa di umano'y pag-atake ng Ukraine sa bahay ni Putin. Maaaring totoo o hindi iyon. Sinabi namin kanina na ang pag-atake ng Russia sa Oreshnik ay pangalawang kumpirmadong paggamit ng missile sa Ukraine. Noong Nobyembre 2024 pinayagan ni dating United States Pangulo Joe Biden ang Ukraine na gamitin ang ATACMS missile ng United States laban sa piling target sa Russia. Noong panahong iyon, sinabi ng Russia na tinarget nila ang pasilidad militar ng Ukraine at maaaring layunin ni Oreshnik ang pag-atake bilang babala kung hindi bawiin ng United States ang pahintulot nito sa Ukraine. Ayon sa Al Jazeera at mga source ng Ukraine, dummy warheads lang ang unang Oreshnik, kaya posibleng pagsubok lang ang pag-atake noong Nobyembre 2024. Maaaring ibig sabihin ng pag-atake ng Russia noong Enero siyam na gagamit ito ng mas maraming Oreshnik missiles. Masamang balita dahil nag-deploy ang Russia ng Oreshnik missile sa Belarus noong Disyembre 30, 2025. Dahil dito, kayang atakihin ng Russia ang halos buong Ukraine at ilang target sa Europa. Depende kung tama ang nabanggit nating saklaw o distansya kanina. Ginamit ng Ukraine ang oras upang makabawi mula sa pinagsamang pag-atake ng Russia gamit ang Oreshnik ballistic missile
cruise missile, at drone noong Enero 9. Pero hindi ganoon ang paraan ng Ukraine. Maaaring sinabi ng Russia na ang pag-atake nitong Oreshnik ay isang uri ng paghihiganti. Pero dahil sa pagkawala ng mas marami pang sibilyan, mas marami pang dahilan ang Ukraine para maglunsad ng matinding ganting atake. Noong Enero 10 iniulat ng Kyiv Post at staff ng Ukraine na ginawa ito ng Ukraine. Noong araw na iyon, inihayag ng pangkalahatang staff sa Telegram na tinarget muli ng Ukraine ang pasilidad ng langis ng Russia. Tila ganting hakbang ito sa pag-atake ng Russia sa Kiev at Lviv noong nakaraang gabi para bawasan ang kakayahan ng Russia na umatake. Noong Enero 10 gabi, tinarget ng puwersang depensa ng Ukraine ang Zhutovskaya Oil Depot sa Oktyabrski District, Volgograd Oblast, Russia, na nagsusuplay ng gasolina sa mga puwersang mananakop ayon sa ulat ng staff ng Ukraine. Kinumpirma ng staff na tinamaan ang target at na tinataya pa ang pinsala. May iba pa. Maliban dito, maraming matagumpay na pag-atake ang Ukraine laban sa mga puwersang Ruso sa sinakop na teritoryo. Sa Zaporizhia, tinamaan ng Ukraine ang Unmanned Aerial Vehicle Storage na pag-aari ng ika-11 na Motor Rifle Division ng Rusya. Tinarget din ng Ukraine ang mga bahagi ng rehiyong Donetsk na hawak ng Rusya. Sabi ng General Staff, natamaan ang ilang target ng kalaban. Kabilang ang grupo ng ika-76 Air Assault Division, Kurakivka Settlement, Command at Observation Post ng Tank Battalion ng parehong division. Hirnik Settlement, Command Post ng ika-41 Army Hirnik Settlement. Sa Donetsk region pa rin, nagawa rin ng Ukraine na tamaan ng direkta ang isang Unmanned Aerial Vehicle Command at Control Point sa rehiyon ng Pokrovsk. Ipinapakita ng kanilang mga drone ang pagkakaiba ng paraan ng drone strike ng Ukraine at Russia. Para sa Russia, ang long-range drone ay sandata ng terror na pumatay ng sibilyan at sirain ang enerhiya infrastructure para ilubog sila sa lamig at dilim. Pero para sa Ukraine, ang mga drone ay mga sandata na maaaring gamitin para unti-unting pahinain ang makinarya ng digmaan ni Putin. Tulad ng Ukraine, inuuna muna ang target na militar bago atakihin ang mga lungsod ng Russia. Kinumpirma na ng Russia ang pag-atake sa Volgograd Oil Depot bago pa inilabas ng General Staff ang anunsyo sa Telegram. Nag-post si Gobernador Andrei Botarov sa social media na may sunog sa depot sa Volgograd. Sabi ni Botarov, maaaring ilikas ang mga residente sa lokal na paaralan. Inilabas niya ulit ang luma ng palusot ng Russia na kapag may tinamaan ang Ukraine gamit ang long-range drone, hindi raw drone ang sanhi ng pinsala kundi debris. Muli, na parang may naniniwala pa ron ngayon. Ayon sa Kiev Post, maaaring tinarget ng Ukraine ang oil refinery sa Krasnodar, pero hindi pa ito kinukumpirma o itinatanggi ng General Staff. Nagpatunog ng missile at drone alerts sa rehiyon, ayon sa Kiev Post, na tumukoy sa mga Russian Telegram channel. Gayunpaman, dahil walang kumpirmasyon mula sa General Staff, mukhang hindi tinamaan ng Ukraine ang target nilang Slavyansk on Kuban Refinery sa pagkakataong ito. At mayroon pang isa pang rehiyon na tinarget ng Ukraine sa kanilang mabagsik na paghihiganting pag-atake. Nabanggit natin kanina na hindi sinasadya ng Ukraine na tamaan ang mga sibilyan sa long-range na pag-atake nila. Habang totoo ito, unti-unting nagiging kampante ang Ukraine na ibalik sa mga Ruso ang sakit ng digmaang sinimulan ni Putin. Sa ilang pag-atake, gamit ang malupit na estratehiya ng Russia laban sa Ukraine tuwing taglamig. Ang huling pag-atake, iniulat ng Cable News Network noong Enero 11, ay nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa libu-libong tao sa mahigit 1,000 gusali sa Kyiv. Dahil dito, maraming Ukrainians ang nawalan ng pampainit. Sa sobrang lamig, umaabot sa -10 degrees Celsius kahit sa araw. Malinaw na naramdaman ng Ukraine na kailangan ding maranasan ng mga mamamayan ng Russia ang ganoong sakit. At naranasan nga nila ito dahil sa isa pang pag-atake ng Ukraine sa rehiyon ng Belgorod, ayon sa ulat ng Reuters. Ayon sa ulat, 600,000 residente ng Belgorod ang nawalan ng kuryente, init at tubig dahil sa pag-atake. Sabi ng gobernador na si Vyacheslav Gladkov. Sinabi ng dalawang gobernador na may ginagawa ng hakbang para maibalik ang serbisyo. Ngunit malinaw na ito ay hakbang ng paghihiganti ng Ukraine. Mahigit 1/4 ng 15 milyong dating populasyon ng Belgorod ay nakararanas ngayon ng sakit
mula sa mga pag-atake ng Russia sa mga sibilyan ng Ukraine. Ayon sa Reuters, palagian ang araw-araw na pagkawala ng kuryente dahil sa mga pag-atake, kasabay ng mga nabanggit na hamon sa pagpainit. Ngayon, ang mabuti sa isa ay sapat na rin sa kabila. Gayunpaman, hindi nito binabago ang katotohanan na pangunahing tinatarget ng Ukraine ang mga militar na pasilidad sa loob ng Russia. At ginagawa nila ito dahil patuloy na pinapatay ng Russia ang mga sibilyan ng Ukraine. Ang pag-atake noong Enero 9 na Oreshnik, kasama ng iba pang mga missile at drone, ay hindi isang hiwalay na insidente. At nagresulta ito sa 4 na patay na sibilyan sa Ukraine. Gaano man kalungkot ang mga pagkamatay na iyon, hindi ito maikukumpara sa laki ng kamatayan at pagkawasak na idinulot ng Russia sa mga tao ng Ukraine sa halos 4 na taon ng digmaan. 10,000 sibilyan ang namatay na sa Ukraine. Sa ngayon, ang anumang pag-atake ng Ukraine sa target ng Russia ay itinuturing na makatarungang paghihiganti ayon sa statista. Ibinunyag ng tanggapan ng United Nations High Commissioner for Human Rights or Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights ang lawak ng pagkamatay ng mga sibilyan sa Ukraine mula noong araw na inilunsad ni Putin ang kanyang malawakang pananakop hanggang Hulyo 31, 2025, kabilang sa mga kumpirmadong nasawi ng Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, ang 13,883 sibilyang Ukrainian na namatay sa panahong iyon, kung saan 726 sa kanila ay mga bata. Dagdag pa rito, 35,500 at 48 na sibilyan ang nasugatan, kung saan 2,200 at 34 sa kanila ay mga bata. Dahil luma na ang bilang na ito, maaaring mas tumaas pa ang mga numero mula Hulyo 31, 2000 at 25 at hindi rin sigurado na 100% tama ang mga datos natin. Ayon sa artikulo ng Kiev Independent noong Agosto 11, 2025, minamaliit ng mundo ang tunay na bilang. Ilang sibilyan ang napatay ng Russia mula simula ng pananakop ni Putin? Ayon sa Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, humigit kumulang 13,000 sibilyan ang namatay noong isinulat ang artikulo. Idinagdag na ang bilang ay para lang sa mga patay na doble ng nakumpirma. At ayon sa Kiev Independent, naniniwala ang Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights na mas mataas pa ang totoong bilang. Sa Mariupol, posible pang mas marami ang namatay kaysa sa kabuang ulat ng Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights para sa Ukraine. Gamitin ang Mariupol bilang halimbawa. Bago ang digmaan, may halos 450,000 residente doon. Matapos ang mga buwang pambobomba noong 2000 at 22 tinatayang 25,000, 75,000 sibilyan ang namatay ayon sa mga opisyal ng lungsod. Sabi ng Kiev Independent, kabilang ito sa unang lungsod na tinarget ng mga mananakop ni Putin. Kung tama ang tantiyang ito, posibleng umabot o lumampas sa 100,000 ang sibilyang Ukrainian na pinatay ng Russia. Nang bumagsak ang Mariupol sa Russia noong Mayo 2000 at 22 mahigit 3.5 taon na, hindi imposible na umabot sa mataas ang bilang ng nasawing sibilyang Ukrainian. Lalo't pinalakas pa ng Russia ang pag-atake sa mga mamamayan ng Ukraine. Noong Nobyembre 2025, iniulat ng United Nations na mas marami ang namatay na sibilyan sa unang 10 buwan ng 2025 kaysa sa buong 2024. Ayon sa United Nations, noong 2024 may 9,100 at 12 kumpirmadong nasawing sibilyang Ukrainian. At sa unang 10 buwan ng 2025, umabot ito sa 12,062. Inaasahang tataas pa ito habang patuloy ang pambobomba ng Russia sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine gamit ang missile at drone. Noong Oktubre 2025, kinumpirma ng United Nations ang pagkamatay ng 100 at 48 sibilyan at 900 at 27 na sugatan na hindi aksidente ang mga ito. Hindi ito Russia na sinusubukang tamaan lang ang mga target militar pero nauuwi sa pagtama sa mga sibilyan. Hindi aksidente ang pag-atake ng Russia sa mga lungsod ng Ukraine
May pattern silang patayin ang mga sibilyan. Ang mga sibilyang namatay ay bahagi ng planong magdulot ng matinding takot sa mga tao ng Ukraine para pilitin silang kumbinsihin ang gobyerno at militar na tumigil sa laban. Iyan ang plano ni Putin. At lalo pang titindi ang pananakot na kampanyang ito. Kakakita lang natin yan sa pag-atake ng Russia na pumatay ng 4 na sugatan, ang 25 at ikalawang kumpirmadong paggamit ng Oreshnik sa Ukraine. Pinarusahan ng Ukraine ang Russia para sa dugong iyon sa pamamagitan ng pagkawala ng mas marami pang kagamitang militar. Ang nakita ng Ukraine noong Enero siyam ay resulta ng serye ng bagong taktikang terror na iniulat ng RBC Ukraine na ginagamit ng Russia. Ibinahagi ng outlet ang isang post sa Telegram na iniilathala ng Russian language account ng Bild na nagsasabing gumamit ang Russia ng bagong taktika sa kanilang mga pag-atake laban sa Ukraine sa unang pagkakataon. Tinatarget ang mga pasilidad na dati ay itinuturing na hindi dapat galawin dahil sa mahalagang papel ng mga ito sa pagsuporta sa buhay ng milyon-milyong tao. Kasama sa mga pasilidad na ito, ang infrastruktura ng Riles na maaring sinusubukan dati ng Russia na ingatan para sa posibleng paggamit sa militar sa hinaharap. At pati na rin ang medical na lohistika ng Ukraine. Binanggit ng Bild ang naunang pag-atake sa Lviv na sumira sa isang bodega at nagdulot ng kakulangan ng supply sa 600 pasilidad medikal, kasama rin ang patuloy na pag-atake sa enerhiya ng Ukraine na tinawag ni Zelensky na sinadyang terorismo ng Russia laban sa mga tao noong Enero 11. Malalaman mo ang plano ni Putin para sa Ukraine habang tumatanggi ito sa kanyang pamimilit, lalo na sa mga paghihiganting pag-atake noong Enero 10. Pinatunayan ng Ukraine na hindi ito dito susuko at lumalaban. Ang mga target na tinatamaan nito bilang tugon sa pag-atake ng Russia sa mga sibilyan ay bahagi ng malaking makinang unti-unting bumabagal. Tuwing lumilipad ang drone ng Ukraine, naaalala na mga kriminal sa digmaan ang mga leader ng Russia, lalo na si Putin, dahil sa ginagawa nila sa Ukraine. Hindi pa natatanggal ng Ukraine ang pangunahing kriminal ng digmaan sa Russia. Ngunit natanggal na nito ang iba pa. Akala ng mga kriminal sa digmaan ng Russia ay ligtas na sila hanggang sa hinabol sila ng Ukraine, gaya ng malalaman mo sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita sa labanan ng Russia at Ukraine. Salamat sa panonood.